Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ang naka-schedule na pagbiyahe ng Pangulong Marcos Jr. sa Switzerland ngayong June 15 to 16. Ito yung tinatawag na Peace Summit in favor para sa Ukraine. So, kung matuloy ito, parang pang 29th na biyahe na niya as presidente sa ibang bansa, wala pang 2 taon. So, talaga, the most troubled president in the history of the Philippines. Okay. So ito, nabigla ako sa headlines ng Philippine Star. Title, Marcos to skip Peace Summit in Switzerland. What? Ayaw niyang magpunta sa Switzerland. Nakakapagtaka. Ano bang dahilan? Bakit for the first time, Switzerland pa naman. I think nakapunta na siya sa Switzerland nung una. Yung parang tinatawag na Davos Conference noong 2022 pa ata ito. Nakapunta na. Ang ganda kaya ng Switzerland, sabi nang nakapunta na. Ako, isa sa bucket list ko yan. Sana makapasyal din ako sa Switzerland balang araw. Okay? May kaibigan kami dyan. Ano ng pangalan ng kaibigan ko? Anytime daw, pwede kaming titira sa bahay nila. Okay, so ito. So, sino ang papupuntahin niya sa Switzerland? Kasi mahalagang summit ito eh. Ang pupunta na lang daw, ipapadala niya si Presidential Peace Advisor Carlito Galvez, General Galvez, to represent our country sa Peace Summit nito. More than 100 countries and organizations have committed to attend this Peace Summit, except ang nakakapagtaka, ang wala, hindi invited ang Russia. Ang China hindi rin mag-a-attend. Ang away diyan is Ukraine. Nasa likod niya ang US versus Russia, ang nasa likod ng Russia, China. Anong klaseng peace summit na wala yung other parties? Di ba? Sayang-sayang lang na peace summit. Anyway, so si General Galvez na lang ang mag-attend. Okay? Tapos, ang Presidential Communications Office, walang response sa query ng mainstream media, bakit hindi mag-attend ang Pangulo? Kaya ako talagang nag-question mark bakit for the first time hindi mag-a-attend ang BBM na biyahe-biyahe more. Okay, so kayo mga kaibigan, kanya-kanyang comment na lang tayo, haka-haka. Importanteng peace summit ito dahil ito, I believe, kagustuhan ito ng US. Yung katatapos na security dialogue sa Shangri-La, bakit ang Ukrainian president na napakalayong Ukraine magbiyahe pa papunta sa Singapore para i-advertise, gather support for this peace summit? Kaya yun ang purpose ni President Zelensky doon. Nagsalita siya. Please attend. Sabi niya. Tapos, unscheduled, wala sa plano, biglang nagbiyahe ang Ukrainian president sa Pilipinas para lang kausapin si PBBM at personal niyang imbitahan na magpunta ang Pangulo. At ang Pangulo naman natin, nag-commit na magpunta siya doon. Kasi importanteng summit para sa US, para sa Ukraine ito. Kaya dapat mag-attend ang Pangulo.
Kaya nakakapagtaka, bakit hindi siya mag-attend? So, kayo, ako, mayroong 3 akong nakitang dahilan. Opinion ko lang ito, haka-haka ko lang. Number 1, maybe he's not feeling well. Kung masamang pakiramdam mo, bakit ka magbiyahe? Talagang magpahinga ka. Yun ang nakita ko isang posibleng rason. Masamang pakiramdam. So, bakit masamang pakiramdam? Yan na naman ang next question. Siguro nasubrahan sa trabaho. Kasi napakasipag daw ang presidente. Nasobrahan sa trabaho. Maalala ko nung may nangyaring sakuna sa Pilipinas. Kailan ba yun? Basta December ata eh. December, yung may malakas na, last year. May malakas na lindol sa Mindanao, 7.2. Gabi ng December 2, lumindol. Gabi. The following day, December 3, bombing sa Marawi. So, dalawang magkasunod na malalaking sakuna sa Mindanao. Nakakapagtaka, ang Pangulo, tahimik. Wala siya, hindi siya nagbisita sa mga nabiktima ng lindol, hindi siya nagpunta sa Marawi, wala siyang personal na statement. Hindi siya, tahimik siya. Maliban lang sa kanyang post kunuhay sa kanyang social media page na kinukundin niya na ang mga foreign terrorists na nagsagawa sa bombing na lumabas na mali, mali, hindi naman foreign terrorists yung gumawa. Mga local Mauti ISIS lang. So, ganon. Bakit tahimik ang Pangulo nung panahon iyon? Nalaman natin sa pamamagitan ni Fair Lady Maharlika. December 2 ng hapon pala may kasalan. Nag-attend, naging ninong ata sa kasal. Anak ni Secretary Alcuzar. So, dahil kasal, gabi, may happy-happy. Yun, nasubrahan sa happy-happy. Napagod, kaya walang ano. Sabi, nagkasakit daw ng COVID. Kahit COVID ka, wala naman ang COVID yan. Parang trangkaso na lang. Kung totoong nagka-COVID, pwede mang magsalita lang video message, kagaya ng ginagawa ni BP Sara. So, parang ganun. Masamang pakiramdam, nasobrahan sa trabaho o nasobrahan sa, I don't know. Bahala na kayo kung ano yung nasobrahan. Hindi, he's not feeling well. Or, pangalawa, di ba, binabati ko siya palagi sa kanyang pagbiyahe-biyahe. Pati si Doris Bigornia ng ABS-CBN, wala na. Nagsalita na, ano ba? Sabi niya, kami pang may utang na loob sa inyo na, April 13 pa yung last biyahe niya. Matagal na hindi nakabiyahe, kaya dapat magbiyahe na naman. Alam niyo naman si Doris. Yun na, biyahe more. So, ang taong bayan, marami nang bumabatikos, baka baka umaayaw na sa batikos. Pwede kaya yun? Na-pressure na sila na batikusin na naman tayo, wag na tayo mag-attend. Isang rin. Kung hindi man nadala sa batikos, pangatlo, sana ito ang dahilan. Baka nakukonsensya ng palasyo. Kasi laki kaya ng gastos pag biyahe ng presidente, ang daming alalay niyan. Pera ng taong bayan ang ginagastos, ito na how many millions of pesos. Baka nakonsensya na rin na iwasan na natin ang magbiyahe. Kasi kawawa ang mga Pilipino. Dito na lang tayo sa Sana ganon. Yung makonsensya naman na iwasan ang biyahe-biyahe. Wala na yung rason na magbiyahe to
attract foreign investors, lumang tugtugin na yun. Wala na. Kaya kasi ang inaani puros pledges lang. Oh. Kaya meron nang nakaisip na nagbigay ng pangalan na Bongbong the Explorer. In 22 months, he has traveled 22 countries in 4 continents and discovered what? Pledges. Puros pledges lang. Kakaunti naman ang mga foreign investors na pumapasok sa Pilipinas. Sana ito ang rason na nakonsensya na kaya hindi na siya magbiyahe sa Switzerland.